Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para po sa ating daily devotion, basahin po natin ang John chapter 3 verse 14. John chapter 3 verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Ang Panginoon po magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa panibagong buhay at kalayaan na pag-aralan ang inyong salita. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isip upang aming maintindihan ang aming maririnig ngayong araw na ito. Ito po aming dalangin, in Jesus' name, Amen. The greatest tragedy na nangyari po sa sangkatauhan that resulted to death and destruction, pain and suffering ay nung panahon na naloko si Eva ng ahas. Sa Book of Numbers, chapter 21, verses 4 to 9, we can see a story of another serpent. During this time, ang mga Israelites po ay nagrereklamo sa Diyos at kay Moises to the point that their complaint is causing them bitterness. Ito ang sinabi nila, iniligtas mo lang ba kami mula sa mga Egyptians para mamatay sa kawalan? Ang tugon po ng Diyos sa kanilang bitter complaint ay pagpapadala ng mga makamandag na ahas at marami sa kanila ang namatay. Nang ang mga Israelites po ay humingi ng tulong sa Diyos para sila ay maligtas mula sa kamatayan na dulot ng mga ahas, inutusan ng Diyos si Moises na maglagay ng replika ng isang ahas sa isang poste. Nang tingnan nila ito, ang mga nakagat na mga makamandag na ahas ay gumaling. The law of Moses is like those biting snakes because it brings nothing but the curse of death. Ngunit kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan at titingin kay Jesus, si Jesus na naging sumpa para sa atin sa krus, tayo ay papalayain niya mula sa kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating sukatin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga batas ng Diyos, hindi sa pagkukumpara ng ating sarili sa iba. We are going to be personally accountable sa pag-violate natin ng mga batas ng Diyos. At sa pamamagitan nito, maiintindihan natin that we have no hope sa ating mga sarili lamang. We are all guilty sinners in the presence of a holy God. Kahit ano pang kabutihan ang gawin natin, our guilt will not go away. We will be judged based on our guilt, not on the good things that we have done. Nawa po ang katotohanan ito ay magtulak sa atin upang magdesisyon na tumingin o manampalataya kay Kristo Jesus at isuko ang buhay natin sa Kanya para sa ating kaligtasan. Kung meron po tayong dapat itanong sa ating sarili bilang response sa ating binasa o narinig, ito ay ang tanong na, ano ang aking nagiging emosyon tuwing naiisip ko si Jesus? Lalo na yung katotohanan na siya ay naging sumpa para sa akin? Ito ba ay nagdudulot sa akin ng pagkakilabot, pagpapasalamat, pagsisisi, o lubos na paghanga? Tayo ay manalangin. Our Father, words will never be enough to express my feelings tuwing maaalala ko ang iyong kamatayan sa krus. Gamitin niyo po ako na maging kasangkapan mo upang maibahagi ko ang iyong dakilang pagmamahal sa iba. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. Nawa po tayo ay magkaroon ng isang maganda at makadiyos na araw. God bless you.